Bukod kina Senador Bong Revilla, Jinggoy Estrada at Juan Ponce Enrile, may iba pa raw na mga mambabatas na sangkot din di umano sa pork barrel scam. Batay sa affidavit ni dating Technology Resource Center o TRC Director General Dennis Cunanan, dawit din sa scam sina TESDA Director General Joel Villanueva at dating Customs Chief Rufy Biazon. Mariing itinanggi ni Villanueva ang paratang habang patuloy naman naming sinusubukan kunan ng pahayag si Biazon. Para sa Department of Justice, mahalaga ang testimonya ni Cunanan kaya isinailalim na siya sa Witness Protection Program. May report si Lia Manialac del Castillo. Bukod kay Senador Bong at Senador Jinggoy, meron pa bang ibang mga politiko o mambabatas na mababanggit ka kung haharap ka? May mga congressman din po kasi, di ba, na nag-include. Hindi muna pinangalanan pero may iba pa raw mambabatas na dawit sa pork barrel scam ayon kay Dennis Cunanan, ang dating Director General ng Technology Resource Center o TRC. Sa investigasyon ng Commission on Audit, lumalabas na sa TRC kadalasang nailalagak ang pork barrel ng mga mambabatas para sa mga questionabling NGO. Bukod kina Senador Jinggoy Estrada, Bong Revilla at Juan Ponce Enrile, dawit din ngayon sa scam ang dating kongresistang si Rufy Biazon at ngayon TESDA Chairman Joel Villanueva base sa salaysay ni Cunanan. Sa ipinadalang text message ni Villanueva, pinabulaanan niyang may kinalaman siya sa scam. Hindi raw niya kakilala o nakakausap man lang si Cunanan. Patuloy naman namin kinukuha ang panig ni dating Bureau of Customs Chief Rufy Biazon kaugnay ng issue. Ang Department of Justice naniniwalang mahalaga ang testimonya ni Cunanan kaya isinailalim na siya sa Witness Protection Program under provisional coverage. Mahalaga po yung kanyang magiging testimonya o ang kanyang testimonya dahil sa unang pagkakataon, meron hong someone from one of the implementing agencies na ang sinasabi po ngayon ay hindi totoo yung mga sinasabi po ng mga tatlong senador. Wala silang kinalaman sa pagpipili ng mga NGOs. Sa sinumpaang salaysay ni Cunanan, sinabi niyang mismong sina Estrada, Revilla at Enrile raw ang namili ng NGO na paglalaanan ng kanilang PDAF. Ang mga pinapakita nitong mga various documents na ito ay yung tatlong senador ay talagang nag-endorse, nag-identify, nag-handpick, nagpili ng mga Napoles NGOs as alleged implementors ng projects under TRC. Nakumpirma raw ni Cunanan na mismong mga senador ang pumirma sa hawak niyang dokumento matapos niyang direkta raw na nakausap sa telepono sina Revilla at Estrada. Pati na ang dating Chief of Staff ni Enrile na si Attorney Gigi Reyes at Deputy Chief of Staff nitong si Attorney Jose Antonio Evangelista. Kausap natin opisina nila, dun sa opisina nila nang galing yung mga firma na yun. Siguro po, tignan din nila kung sinong gumagawa ng mga vacant signature sa opisina nila. Giit pa raw ni Revilla at Estrada, dapat daw kilalanin ng TRC ang napili nilang NGO dahil PDAF nila ang ginagamit. Ang mga salaysay ni Cunanan, mariing itinanggi ni Estrada. Anong signature? Hindi ko nga siya nakakausap. I've never talked to him over the phone. And it is not my doing to call a head of an implementing agency. I do not even know him. I have never dealt with him. Ang kampo naman ni Revilla iginiit na walang katotohanan ang mga pakayag ni Cunanan. Anila, isa raw si Cunanan sa most guilty at kabilang siya sa mga tumanggap ng kickback. Itinanggi naman ito ni Cunanan. May nakickback ka rin daw. Yun po yung yun po yung mabigat na usapan. Hindi naman po ako head of office noon. At saka anong magiging rason ko para gawin yun at that time. Tahimik naman ang kampo ni Enrile kaugnay ng issue, bagamat dati nang sinabi ni Enrile na hindi siya nakinabang sa kanyang PDAF. Dahil sa mga nalalaman ni Cunanan, formal nang hiniling ni Senador Miriam Defensor Santiago na humarap siya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa pork barrel scam. Lia Manialac del Castillo, GMA News.